Sino po sa inyo naniniwala na napakadaling magpautang pero napakahirap maningil? Ay, grabe. Eh, di ba? Nung nangungutang, napakabait. Nung maniningil, sila na ang galit. Kung yan ang na-experience nyo. Dito sa episode 19, pag-uusapan natin ng 10 utos bago magpautang para hindi maubos ang pera. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there! This is Chinky Tan. Grabe naman, grabe. Sobra akong excited sa episode na ito. Sa mundo na ito, syempre, ito lang FYI, napakahirap kitain talagang pera, napakahirap ipunin. Pero, pag ang mga taong parang pag lumalapit po sa inyo at nangungutang, parang... May patago. May patago ka. Diba? At ito masakit Ito masakit. Atin-atin lang to. Sa 10 beses na lumapit sa'yo, 9 na beses mong tinulungan at nagpautang ka. Oo. 1 beses ka lang tumanggi. Ang sama-sama mo, kunat-kunat mo. Agree ka ba o hindi? Type agree kung ikaw ay nag-agree. Ito lang ang pera hindi basta-basta pinamimigay lang lalo sa mga taong lumalapit at manghihiram. Ang pangpapahiram po ng pera ay dapat may kasama ring responsibilidad. At kailangan magsoli kayo. Kaya bago tayo magpahiram, kailangan mo muna pag-isipan muna ng mabuti ang posibleng maging epekto na ito. Kaya nga, ito na. Pag-usapan na po natin ang 10 utos bago ka magpautang, friendship, para hindi maubos ang iyong pinagpagurang pera. Number 1, sulat mo to. Never lend money that you cannot afford to lose. Huwag kang magpapautang kung hindi mo kaya talagang mawala. Diba? Ang iyong kaibigan o kamag-anak nanghihiram po ng pera, mas mabuti na ipahiram mo na lang yung pera na pwede mong talagang ipamigay. Sa totoo lang, atin-atin lang to, mas mataas po ang pagkakataon at tsansa na hindi na mababawi at masusoli ang pera. Ikaw, tanungin ko, ilang beses ka ba nagpautang sa kaibigan kamag-anak? Ilang beses ba bumalik? Kaya may lokohan nga, kung meron taong ayaw makita, ay naku. Pautangin mo, hindi mo na makikita muli yun. At saka ito ang sakit niya, kung lalo na kung malaki yung amount, kung hindi niya maibalik, alam niyo ang consequence niyan, ang pinakamasakit, masisira ang iyong pagkakaibigan at pagsasamahan. Mas marami pa akong nakitang nasirang relasyon ng dahil sa pera kaysa nabuo. Agree o disagree? Type agree. That's number 1, Number 1 na utos, wag na magpautang ng pera na hindi mo kayang pakawalan. Pangalawa, never lend money to those who cannot pay you back. Huwag ka magpautang sa mga taong hindi kaya magbayad. Suriin mo muna yung kakayahan bago ka magpahiram. Dobling ingat. Suriin mo, may capacity ba siya na magsoli? Kung alam mo na walang capacity, magbigay ka na lang, tulong na lang. Parang binubudol mo yung sarili mo kung alam mong hindi niya kaya. At syempre naman, ito lang, yung mga iba hindi kaya, may mga iba may kaya, pero yung ugali masama. Kaya huwag magpautang din sa mga taong na alam mo na hindi marunong magbayad. Oo. Minsan, grabe, di ba? Grabe in the sense na ikaw nga nagpautang, ikaw pa nahihiya na maningil. At nung maniningil ka, pinalalabas na mukha kang pera. Kaya ito lang ang uulitin ko kung alam mo walang kakayanan na magbayad yan at masama talagang reputasyon ng pagbabayad yan, refer to rule number 1. Only give the money you can afford to lose. I hope you are learning. Na-appreciate nyo ba itong session natin na ito? Guys, ito lang session natin na ito. Napakasimple, pero alam mo, daan-libo at milyon, daan-libo, milyon ang masasave ko dahil sa episode na ito. Number 3. Huwag kang magpapautang na walang kasulatan at agreement. Oo, dapat malinaw ang kasunduan na nagbibigay ka ng kasiguraduhan na parehong partido, protected. Kasi minsan nakakahiya naman kay kamag-anak ko, kapatid ko, nanay ko, tatay ko, alam na magkasulatan pa, baka maggasulian pa na kandila. No. Ito yung sasabihin po natin. Ma, pa, okay lang ba na isulat po natin para just in case maging busy ka, maging busy ako, at least meron tayong reference. Kasi para sa akin, ang mahalaga yung ating pagsasama at relasyon higit pa sa pera. Ayaw kong magkaroon ng miscommunication dahil sa pera dahil mas mahalaga sa akin ang ating pagkakaibigan, relasyon, pagkakamag-anak higit pa sa pera. Para malinaw po na nakasulat ang kasulatan, at the same time, di ba, nagbibigay ng protection sa dalawang panig. Di ba? Let's go to number 4. Number 4 na po. 4th utos, bago po magpautang ng pinagpagurang pera para hindi maubos. Huwag mahiyang magtanong. Hindi. Huwag mahiyang humingi ng interest. Yes. Bakit?
Huwag niyong ikahiya na pag-usapan yung interest. Ika nga ito yung nagbibigay ng ng kaalaman na tunay na may halaga ang iyong pera. Kasi, di ba nilalagay mo yung pera sa bangko? Bakit? Para magkaroon ng interest. Lalo na pag ginagamit nila, ito lang lalo na pag ginagamit nila sa pagninegosyo. Kikita sila. Alangan ikaw, hindi ka kikita. Parang hindi naman tama na ginamit ang pera mo para inegosyo pero ikaw walang kang kikitain. Diba? Pwede nila kung sobrang dami mong pera at gusto mo nang tumulong, ibang usapan na yan. So, ang importante lang, yung, diba, kung gusto mong pumataw ng interest, yung abot kaya, yung tugma sa layunin na paggamit nyo na sa pera. Like for example, kung talagang ginamit lang for medical emergencies, syempre, baka wala na o sobrang liit na lang. Pero pag negosyo, okay lang. Ano yung fair? Siguro mga 2% per month, 3% per month, fair yan. Kaya, pero iwasan mo ng pagpataw na sobrang-sobra, mga 10 to 20%. Sobrang na yun, mabigat na yun. Mahirapan din magbayad yung taong pinag-uutang mo. Pero ito lang option mo pa rin kung gustong mong maningil o hindi. Clear? Sige, if we are clear, yes, let's go to number 5. 5 utos, bago ka mag-utang para pera di mo maubos. Never lend money without a repayment schedule. Ay, nako. Ang pag-organize ng repayment schedule ay naglalaman ng plano kung paano at kailan babalik ang pera pinautang mo. Huwag na huwag po kayo magpautang na yung parang... Kailan ka magbabayad? Sa katapusan. Sige, katapusan Pero dapat nasa kasulatan yan, katapusan. Kailang katapusan. Baka na lang, pagbalik mo sa katapusan ng buwan. Oh, ba't ka bumabalik? Katapusan na ba? Katapusan na ng buwan, no? Katapusan ng mundo. Patay po tayo dyan. Yan nga, pag ikaw may nakasulat dyan at kailan magbabayad, malinaw po ang kauyusan at may sistema sa pagbabayad. Nagbibigay din ng daan ng repayment schedule para magkaroon ng maayos ng pagbabalik ng iyong pinagtagurang pera. Are you learning so far? Yes or no? Yes, grabe. Na-appreciate nyo ba itong session na ito? Kung na-appreciate, type appreciate. Let's go to number 6. Never be embarrassed to ask for a loan collateral. Yan. Humingi ka ng collateral. Ang ibig sabihin ng collateral, mahalagang bagay na kapalit sa pera na hiniram sa iyo. Bakit? Karagdagan seguridad to, nagbibigay ng protection sa taong nagpautang. Sa pamamagitan nito, syempre, mababawasan ng pagkalugi. Diba? Like for example, meron siyang cellphone. Ang halaga ng cellphone niya, 15,000. Ang utang siya ng 5. Okay, kung hindi niya binayaran, di mayroong ang cellphone, yung 15,000, kahit benta mo 10,000, na soli ng 5, may kita ka pang 5. Diba? Ganun kasimple po yan. Pero kung syempre, kung mas malaki ang halaga, hindi na cellphone ang hihingin mo, collateral. At syempre naman, ang kagandahan po dito, sisiguraduhin natin na sapat ang halaga na collateral na hilingin mo para makover mo pa rin ang iyong ika nga, just in case na hindi na bumalik ang pera. Let's go to number 7 na utos. Never lend money if it compromises your financial stability. English yan. In other words, huwag ka magpahiram ng pera kung magdudulot ng problema sa iyong pangsariling gastusin. Mas mainam na. Huwag mo na ituloy. Ultimately, hindi mo pwedeng tulungan ang ibang tao kung hindi mo kayang tulungan ang iyong sarili. Ang unang dapat protektahan mo, yung financial stability mo. Bago ka magpahiram. Baka sa ending, tumulong ka sa iba, pero sino nagipit? Ikaw. At tandaan yung prinsipyo na ito. You can never give what you do not have. Agree? Let's go to number 8. Number 8 na utos, bago magpautang ng pera, please, lalo na kung nasa kumpanya ka, please, don't ever do this. Never be a co-maker. Ang co-maker po, ang ibig sabihin nangangahulugan na pag iniwasan ng responsibilidad ng unang nangungutang, ikaw ang naggagarantiya na ikaw na ang magbabayad ng utang. Parehong pananagutan lang po yan sa mga taong nangutang at yung naggaranti po. Ito yung magdidulot ng matinding problema. Oo, lalo na sa mga taong wala kang kaalam-alam. Kaya dapat nga mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Huwag kang... Ay, friend, baka pwede mo naman ako i-garantor o i-co-maker mo na lang ako. Hindi naman ako, manunuba Yun. Bigla na lang nawala. Sino sa inyo naka-experience niyan? Pakikwento naman, pakichat na yung experience. Diba? Nagtatrabaho sa kumpanya, nagbabait-baitan, bigla na lang lumayas, naiwanan ka. Lahat ng sweldo mo, ikaw na nagbabayad ngayon. Daming story ang ganyan. Let's go to number 9. Na ika nga utos, bago magpautang ng pera mo di maubos. Please, don't ever do this. Ang tindi nito, number 10 pa pala. Number 10 pa lang pinakamatindi. Huwag kang mangungutang para ipautang. Parang
Utang na loob, utang na naman. Kung wala kang sapat na pera sa iyong sariling pangailangan, ang ibig sabihin yan, hindi mo kaya para tumulong. Di ba may kasabihan nga, hindi mo kayang tulungan ng ibang tao kung hindi mo kayang tulungan ng iyong sarili. Pero, syempre, Pinoy ako, Pinoy tayo. Di ba? Lalo na mga kababayan nating OFW, shout out po. Anong gagawin po ng taong walang pera? Pag tumawag ang mga taga Pinas, anong gagawin? Maglulong. Sasanla pa mismo yung passport para makakuha ng pera. Again, kung yan ang ginagawa mo, hindi kita pipigilan, pera nyo naman. Pero reminder lang po, mahalaga na alagaan nyo po ang iyong sariling kalagayang pinansyal bago ka magpasya ng alagaan ng iba. Sakit nun. Nangutang ka na para ipahiram pa sa iba na hindi mo kayang hinga ng interest, ikaw pa magbayad ng interest. And ito yung pinakamatindi, yung number 10. Pero bago tayo pumunta sa number 10, nagugustuhan mo ba tong session na ito? Kung nakatulong to, nakaka-enlighten to, type the word gusto sa comment section. So ulitin po natin from 1 to 9. Number 1, never lend money that you can afford to lose. Number 2, never lend money to those who cannot pay you back. Number 3, never lend money without an agreement or contract. Number 4, huwag kang mahiyang humingi ng interest kung kailangan. Number 5, never lend money without a repayment schedule. Number 6, never embarrass to ask for a loan collateral for you to be protected. Number 7, never lend money if it compromises your own financial stability. Number 8, never become a co-maker. Number 9, never borrow money to lend to others. And number 10, never destroy a good relationship because of money. Chinky, paano na kung di na kaya magbayad? Kausapin natin ang mahinahon. Iwasan natin makipagtalo, makipag-away, para hindi na lumala ang sitwasyon. Siyempre, pero ito yung pinakamasakit Taon ang binilang nyo para maging kaibigan, para magtiwala, simulat sa pool, kababata, di ba? Or if not naman, magkamag-anak kayo, pero dahil lang hindi nakabayad, yun, sira ng relasyon, sira ng niwala. Tuwing family reunion, di na kayo nagkikita. Kung makita mo kayo, nag-iiwasan kayo, hindi kayo nag-uusap. Kaya nga mga friendship, babalik na naman ako sa rule number 1 Di ba? Kung gusto mong magpautang ka ng isang halaga na kaya mong ipawala. Just in case na hindi na maisole, charge mo na lang. Di ba? Abuloy mo na lang sa kanila. Pero, kaibigan mo pa rin. Nagustuhan mo ba tong session na ito? Grabe. Kung gusto mo na tong session na ito, please, tag nyo tong session na ito or if not naman po, i-favorite nyo tong session na ito para from time to time. Balikan nyo po ito. Ito na yung magiging guide nyo bago kayo magpautang or may mga kalala kayo sobrang bait. Copy link nyo, itag nyo, isend nyo po sa kanila. Ito. So, ito yung tanong ko naman. Gusto nyo ba sundan itong at gawin nating series? Gusto nyo ba gawin nating series to? Pag sinabi nyong gusto, okay, ito yung gagawin natin Mihingin po ako sa inyo para matupad maging series to. Bigyan nyo ako ng 2,000 likes. Thumbs up. 2,000 likes. Gagawa ako ng 10 utos. 10 utos na iba. Oo, 10 utos para iwasan na maging biktima ng scam. O, 10 utos gagawa ko. O, para hindi maubos ang pinagpaguran natin pera. Kaya super excited na ako. Kaya nga kung kayo ay excited, nako grabe, nako don't forget to subscribe on this channel dahil itong channel na ito, makakatulong po sa inyo. Parati ko sinasabi, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.